Hello guys, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-troubleshoot nitong Zoom. Okay, ito yung Zoom meeting. Alright. Ito yung software na ginagamit natin kapag nakikipag-meeting tayo online. Kaya kung gusto mo mag-livestream sa Facebook, sa YouTube, so pwede mo rin itong gamitin. So meron kasi mga nag-comment doon sa aking isang video about yung paggamit niya nitong Zoom, kung paano mag-live by Facebook. So meron kasi mga user na hindi raw nila papagana yung live. Dahil nga nitong mga nakaraang months, itong mga nakaraang araw, ay nagkaroon ng updates about dito nga sa Zoom software. So sa video na to, ipapakita ko rin kung ano ba yung kaibahan ng free account dun sa paid account. Kasi yung gamit ko ngayon is yung paid account. Pero meron din akong isang account na free. Okay? So, samahan nyo ko dito sa aking maiksing tutorial video. My name is Sir Flores and welcome to my YouTube channel. So, sa channel na ito, gumagawa ako ng mga trainings about online marketing, kung paano ba mapalago yung online business mo. Kaya yung mga bagong mga tools na pwede natin magamit sa ating online business. Okay, so gumagawa din ako ng mga review videos. But for now, magkakaroon tayo ng training or tutorial na kung saan ito troubleshoot natin itong ng Zoom meeting. Kung saan meron tayong mga viewers doon sa ating nakaraang video na nagkaroon ng problem about doon sa pag-livestream using Facebook. Kaya ipapakita ko rin sa inyo ano ba yung kaibahan ng free account at doon sa paid account na Zoom meeting. Okay? So, i-open ko na yung laptop ko at ipapakita ko na sa inyo. At syempre, yung iba pang mga features tulad yan ng paggamit ng green screen. Dahil nga meron din nag-comment pala na kung saan paano daw magkaroon ng magandang background paggamit nitong Zoom. Okay, so right now nandito tayo sa website ng Zoom. So para mapunta ka, so punta ka lang sa yung browser zoom.us. Okay? So na kung saan itong Zoom is you can connect, you can communicate, and you can express your ideas to get more done together. Okay? So malimit ginagamit nga to kapag ka nakipag-online meeting ka or gusto mong ma-share yung presentation mo or even yung mga nag-online class. So, even yung family, di ba? Yung mga iba gusto nila makipag-video call, kumbaga may pag-meeting through online. So, ito yung ginagamit ngayon, okay, yung Zoom meeting. So, ngayon, titingnan natin, ano ba yung pagkakaiba nitong free? Kasi pwede mo itong magamit ng libre at pwede mo rin itong magamit ng meron silang mga pro account or business account. Ano bang kaibahan ng mga to? So, click mo lang yun. Sabi niya dito sa kanyang pricing, kapag ka-free ka, so you can use this forever. So, pang personal meetings lang siya. Okay, you can host up to 100 participants. So, pwede kang mag-organize ng isang event or ng isang meeting, mag-schedule ka ng meeting. So, pwede lang umattend ay 100. Then, unlimited group meetings. So, up to 40 minutes lang yung pwede mong magamit. Okay? So, yung period ng meeting mo, at least 40 minutes. So, unlimited one-to-one meetings with a 30-hour time limit per meeting. Then, meron din itong private and group chat. Okay? So, pwede ka makipag-chat doon sa mga attendees mo, sa mga audience mo. So, kung gusto mo naman ng marami mga features, so, I recommend na mag-pro. Wherein, nasa 14.95 lang per month or per license. Then, it increase up to 1,000. So, large meeting, pwede siya. Okay? Or, kung gusto mo naman mas mataas, so, ito yung small business. Okay? Ito yung 19.95. So, mga 1,000 pesos. So, up to 300 participant naman siya. And kapag ka nag-pro ka, pwede ka mag-social media streaming. So, kapag ka libre ka, hindi ka pwedeng Facebook Live, okay? Or YouTube live streaming. So, yun po yung kaibahan niya. Pero, I think dati pwede, okay? Diba? Yung mga libre, yung free accounts. But for now, hindi na. So, yun po yung pagbabago.
Then dito yung sa small businesses license, so you can record your transcript, you can manage domain, you can use yung company branding. Okay, so pwede ka magkaroon ng up to 10 license. So doon naman sa Pro, pwedeng hanggang 9 license per account. So yun po yung mga benefits niya. Or kung mas malaking company, so meron silang nire-recommend dito yung enterprise. So 19.95 naman. So pwede ka dito mag-host up to 500 participants. So unlimited cloud storage din, and then you can meron din siyang recording at transcript. Okay, so you can start up to 50 license for 999.50 per month dollars po yon. So mga at least mga nasa 50,000. Okay, so yung 50 license kung malaki na yung company mo. Okay, so pwede to. But for now, kung meron kang organization na at least mga 200 to 300 at mas malalaki yung period ng time nyo, so I recommend dito ka na sa small businesses. Okay, so yun po yung kagandahan nitong, so 1995, so mga 1,000 pesos, diba? So pwede pa rin, good for 1 month na, diba? Sulit na sulit, lalo na kung meron kang business. So at least ano mo na lang to, kumbaga ito yung magiging kasama doon sa marketing expenses mo. Okay, so lalo na kung nagpag-meeting ka sa mga client mo, so I recommend na yun yung gamitin natin. Pero kung personal lang naman, okay, gusto mo lang magpag-chika-chika, okay, so pwede na dun sa libre. Okay po, so yun po yung kaibahan. Kapag ka libre, hindi mo talaga magagamit yung live streaming. So kailangan magkaroon ka ng Pro account. So $14.99. So mga nasa nasa mga 800 pesos. Okay? So konti na lang idadagdag mo. So doon ka na sa small businesses. So ngayon, kung magamit ka ng kailangan, kung may pag-meeting ka, okay, or ikaw yung host, mas maganda gamitin mo yung laptop or desktop, okay, para ma-set mo yung mga features. Kasi kung sa mobile phone lang, so limited din yung mga features niya. So pwede lang yun pang kapag ka ka lang, viewers or attendees. Okay, so yun po siya. So ngayon punta tayo dito sa app. So ngayon nag-login ako dito sa aking free account. So meron dito new meeting, join meeting. Kapag ka join meeting, sasali ka lang, kukunin mo lang yung meeting ID at saka yung passcode. Okay, so pwede ka mag-schedule ng meeting, then pwede ka mag-screen share. For now, ngayon is i-demo natin, i-click lang natin itong new meeting. Ayan, kapag i-click mo yung new meeting, so merong magpa-pop up, okay, na screen, pwede mong magamit. So wait mo lang yan, so depende rin sa internet mo, kailangan stable yung internet mo, lalo na kung nagipag-meeting ka, di ba? Then click mo lang yung join with computer audio. So wait, bago ko lang pala ituloy, so papakita ko yung loob nitong Zoom. Doon tayo sa settings muna pala. Ayan. So dito sa settings, yun nga. Ang sabi kasi dito sa kanilang manual, okay, para makapag-live stream ka, isa-set mo lang siya doon sa settings. Then i-click mo lang yung meeting advance. So pagka-click mo yung meeting advance, so yun nga, wala nga yung social media streaming. Okay? So hindi natin siya makita. Pero pwede mo siyang mapalitan yung virtual background mo at pwede kang may pag-chat. So balik tayo dito sa app. So ito, naka-open na siya. Okay, so pwede mong i-open yung mic. Okay? Kapag gusto mong i-test to, so click mo lang tong audio settings. Okay? Or ang gagawin mo lang is test speaker and microphone. Okay, kapag narinig mo siya, click mo lang yung yes. Hello, test mic, 1, 2, 3. Hello, test mic, 1, 2, 3. O, diba? So, even yung mic mo, pwede mong matest, okay? Then, i-end test mo na. So, now, i-on natin yung ating video. Ayan. So, kung gusto mong magkaroon ng virtual background, so, kailangan meron kang green screen. O kaya, pwede rin naman yung white screen. Okay, so para ma-set mo siya, itong background mo,
So, pupunta ka lang doon sa settings. Itong app mo. So, click mo lang itong gear doon sa may right side. Okay, tapos meron kang makikita ditong ito yung background and filter. So, select mo lang yan. Then, meron na rin silang mga template dito kung ano yung gusto mong background. So, halimbawa, itong San Francisco. Ayan. So, kailangan maganda rin yung resolution or mataas yung, yung CPU bandwidth mo. Okay? So, yan. Kung makikita mo, diba? So, nagiba na yung aking background. So, para ako nasa, nasa San Francisco, diba? So, click mo lang yung I have a green screen. Kung meron kang green screen, yan. Then, iselect mo dito yung color. Okay, so yun nga guys. So, doon sa settings, okay. So, i-click mo lang yung background and filters. Ayan, so tulad ngayon, napalitan ko yung background ko. Okay, so dapat meron kang green screen. So, then, kapag meron ka ng green screen, i-click mo lang yung I have a green screen doon sa ibaba. And then, magpo-point yung mouse mo. I-click mo lang yung green screen na background mo. Then, automatic, magpapalit na siya ng background. So, halimbawa, papalitan natin siya uli. Ayan. So, diba? So, pwede ka rin mag-upload ng sarili mong background. So, click mo lang itong add image or video. So, select natin. Add tayo ng video. Or, kung meron kang magandang background. So, halimbawa, pwede kang mag-search ng magandang office background. Diba? Or magandang bahay. Yung loob ng bahay. Then, pwede mong gamitin, okay? Na maging background mo. So, ngayon, pipili tayo dito sa computer ko, sa aking laptop. So, sabihin natin, ayan, so gusto ko itong parang nagpa-party, okay? So, pwede kang pumili. O, yan, diba? So, parang pang-vlogging, diba? Hello, guys! So yun, so pwede ka pumili any kind of video na pwede mong magamit as your background. Diba? Para at least interactive, maganda yung yung background mo. Okay? So kung gusto mong parang news, so pwede ka mag-download ng mga libreng video, yung mga news sa studio. Okay? Tulad ng mga ginagawa sa mga nag-livestream sa Facebook. So pwede mong gawin yon. Okay? So ganun lang po siya kasimple. So, I think may nagtanong about yan. Ayun. So, yung tanong is galing kay Liam Lexter Hernandez. So, sabi niya dito, may tutorial po ba kayo kung paano maglagay ng background effect tulad nung nasa unang video po, okay, na naka-live. So, yun po yung tanong niya. So, yun. So, I hope na nasagot ko na yung tanong mo. So, yun nga, kailangan meron kang green screen. Kumbaga, yung green na tela. So, pwede kang bumili sa Shopee or sa Lazada. So, mura lang naman yan. So, depende dun sa sukat. So, nabili ko itong sa akin, I think mga 300 pesos. Okay? So, ganun lang. Or, pwede rin yung white screen. Okay? So, isa-select mo lang dito. Yan, check mo yung I have a green screen. Then, yung color ng background. So, white. Then, pwede mo nang mag-select ng mga picture, mga images. Kasi kung wala kang green screen na background, so kanina, di ba? So kapag ginamit mo yung virtual yung balat mo dito, minsan yan, so tulad yan, di ba? So hindi siya kumpleto. So minsan parang may napuputol dun sa katawan mo. Kaya okay, so hindi siya ganun kaganda. Kaya i-recommend na meron ka talagang yung green na tela or yung pang green screen na ginagamit, okay, para maganda yung background mo, hindi putol-putol yung katawan mo. Ayan, diba? Solid. So, I hope na natulungan kita sa pagsasetup nun. Kay Mr. Liam Lexter Hernandez. So, meron pang tanong naman dito. Si Mr. Ryan Pamisaran. So, hindi makapag-live through Facebook. Ang hina po niya, paano po ba siya palakasin? So, I think, doon lang sa mic mo yun, okay? O kaya, ilapit mo lang yung mic mo, kaya mahina siya. Okay, so, ganun lang po yung gagawin natin. So, pwede mo siyang i-test kapag nag-start ka na ng streaming mo or ng Zoom meeting mo, doon sa settings,
Okay, nung audio, makita mo yung mic doon. So, wait lang, ino-open ko yung ating apps, okay? So, join with computer and audio. Then, dito po kapag kinlik mo dito yung sa may mouse, sa may mic, okay, meron ka ditong makikitang test, speaker and microphone. So, para matest mo yung mic mo, kung maganda ba yung quality or kung kailangan mo lakasan yung boses mo, okay? So, depende rin sa quality ng mic po natin. Kaya dapat maganda yung mic natin. So, itong gamit ko kasi itong naka-built-in dito sa aking laptop. So, pakinggan natin siya ulit. So, yun po yung pagtetest ng speaker. So, kung naririnig yung speaker mo, click mo lang yung yes. Yes. Hello, test mic, 1, 2, 3. Hello, test mic, 1, 2, 3. O, diba? So, okay naman yung ating mic. O, diba? So, okay naman yung ating... Ayan. So, end test. So, kanina, doon sa ating settings, naglagay tayo ng video background. So, ngayon, start video ko siya. So, para makita natin kung lumitaw ba yung yan, di ba? So, lumitaw yung ating background. So, ngayon, mag-share tayo ng screen kasi meron din dito nagtanong. Nasabi dito ni, ayun, si, Obsidian The Achiever, sabi dito, hindi na po ako makahanap ng option na allow streaming. Ano po ba yung alternative? So, yun nga, kapag ka free account kasi, so hindi na tayo allowed para mag-live stream sa social media. Okay? Kaya yung mangyayari dyan, gagawin natin, kailangan nating mag-upgrade ng account or pwede kang gumamit ng StreamYard. Okay? So, StreamYard is an option din. So, libre yun. So, pwede mo siyang mag-download or maggamit sa iyong PC. So, sa ilalim nitong video na to, meron pong link, okay? Or search mo lang StreamYard, then mag-sign up ka lang for free. So, then once na napag-sign up ka, so yun nga, so pwede mo siyang magamit para mag-live stream. Okay? So, yung libre doon, meron lang siyang watermark ng logo. Okay? So, kung gusto mo ring, meron din siya mga ibang mga features na mas magaganda, so kailangan mo rin mag-upgrade. Pero pwede ka makapag-live stream ng libre doon. Okay, doon sa StreamYard. So, sa mga susunod na video, siguro gagawa ako ng tutorial doon kung paano mag-live stream. Okay? But for now, ito nga mga problem nyo dito sa Zoom. So, sasagutin natin. Okay po. So, meron pang tanong dito. Ayun nga, sabi ni Ma'am Jamie, Angela Salvador, Zoom Pro ba yung gamit nyo? Yes, Zoom Pro po. Okay? But for now, itong ginagamit natin, itong ang libre. So, yun. So, papakita natin dahil nga sabi mo dito, hindi ko po makita yung kiniklik nyo na link for about mag-live. Okay, so kanina nga pinakita ko doon sa account. Para ma-set mo yung Facebook Live, kailangan ka doon sa Meeting Advance. Okay, dati meron doon, even na libre. So, i-set mo lang doon, i-open mo lang nga yung sa may social media, live stream. But for now, yung pre-account, so wala na siya. Okay, so eto na ngayon, yung pre-account na gamit ko. Okay, ang mga nakita lang dito, mga features, itong security, participant, pwede kang maipag-chat, then pwede kang mag-screen share, pwede mong i-record yung meeting mo, yung Zoom meeting, then pwede kang mag-react, okay? At yun nga, yung mga apps na pwede mong i-integrate. So ito yung bagong din nila to, bagong feature, so hindi ko pa rin na-try to, okay, itong mga apps na to, yun. So wala po yung live streaming. Okay, so meron pang tanong dito. So, nakalimutan ko yung pangalan. So, about dun sa pag-share nung MS Word. So, pwede po. Okay? So, free or yung Pro. So, pwede ka makapag-screen share nung MS Word. So, papakita ko po siya ngayon. So, i-click mo lang tong screen share. Ayan. So, one participant can share at a time. Okay? So, yes, iyan na lang natin. Then, click mo lang to. And then, hanapin mo lang yung file mo. So, dapat naka-open na po yung file mo. Okay? Then, isa-select mo lang siya. Click mo lang yung share. Ayan. So, automatic ma-share na siya. So, ngayon, kung may ka-meeting ka, gusto mo, nakikita ka. So, start video mo lang siya. Okay? Yan. So, dun sa yung audience, so, nakikita nila yung video mo. Okay? Habang sinishare mo yung, kung yung assignment or meron kang kung estudyante ka, di ba, nagre-report ka doon sa teacher mo. So, pwede kang
pwede nilang nakikita ka nila. Then, yung report mo na nasa MS Word, so pwede mo ngayong screen share. Okay, so nakikita nila. So, ganun. So, ngayon kung gusto mo nang i-stop yung screen share mo, stop share mo lang siya. Then, babalik siya dun sa video mo. Okay? So, ngayon, meron naman ding isa nagtanong dito. Si Sir Melvin Bilisano. Sir, bakit po naka-PowerPoint as virtual background? Tapos, sa live Zoom, lumalabas is sa Facebook ay dalawa yung camera. So, doble tuloy yung mukha ko. Ayan, so doble daw yung kanyang mukha, okay? So, baka po kasi naka-open yung Facebook mo or yung cam mo, okay, then hindi pa nangyari kasi sa akin yan eh. So, sige, screen share natin yung Word, yung aking PowerPoint. So, yun. So, share natin yung PowerPoint. Ayan. So, ngayon, magkano na tayo? Slideshow, di ba? So, pag kayo nag-slideshow ka, naka-open yung camera mo, pwede yan nasa left, yung video mo. Ayan. So, I think, yung nangyari is, kasi isa lang naman yung camera pwede mag-open dito, hindi siya pwede magdalawa. Okay, or baka mamaya naka-open kasi yung yung Facebook mo, yung Facebook Live, then naka-screen share ka nga. Okay, then yun nga. So pagka nangyari yun, stop mo lang yung yung stop share mo, then ulitin mo lang siya i-share uli. Okay? So ganun lang po yung pagto-troubleshoot. Pwede nating gawin. So minsan naman mahina yung internet mo, di ba? Nagdi-disconnect ka. So, yung maaari mong gawin doon is, santayin mo lang na mag-connect siya uli. Or, ang gawin mo is, i-open mo lang uli yung etong Zoom mo. Kung naka-live ka sa Facebook, so tuloy-tuloy lang na naka-live yun. Okay, so hindi siya mapuputol hanggat hindi mo siya kinakat ng host. Okay? So, yun po yung mga features nitong free. Ngayon, lilipat na tayo dun sa Pro account. Okay guys, so ngayon ipapakita naman natin itong ang Pro account dito sa Zoom. Okay? So nakikita nyo dito sa aking screen, nandito tayo sa nag-sign in na ako. Okay? So kapag ka nagpunta dito, i-click mo lang itong sa may profile. Ayan, doon sa profile mo, pwede mo ngayon makita yung mga data mo doon. Ayan, so pwede mong customize yung personal link mo, okay? Even ayan, makita mo dyan yung license mo, okay? So, sabi dito sa license use can host meetings with unlimited minutes for up to 300 participants. So, yun po yung maganda nga kapag ka nag-pro account tayo or yung small business, okay? So, unlimited yung time. And then, ngayon pupunta tayo dito sa ating dashboard. Then, punta pala tayo dito sa may settings. So, pagka-click natin dito sa settings, para makapag-stream tayo sa YouTube or sa Facebook, okay, kailangan mong iset dito sa may in-meeting advance. Yes, so sa may bandang ibaba, ayan, di ba? Ito, meron din dito, allow your video as a video background. Tapos, dito sa ibaba, ayan, meron ka dito makikitang allow streaming of meetings. Okay? Makikita mo yan, okay, doon sa advance. So, meron yung allow streamings of meetings. So, i-select mo yung Facebook or pwedeng through Workplace via Facebook. Pwede rin via YouTube or pwede ka rin mag-custom na live streaming service. Okay, so ipipaste mo lang dito yung code. So meron naman din mga tutorial dito sa loob nito. Okay, kung meron ka rin problem, so pwede ka may pag-chat doon sa kanilang customer support. So very helpful naman sila. So yun nga, so ngayon naka-allow yung streaming natin. So pakita natin uli yung sa may free naman. So mag-logout ako. Then pakita natin uli yung sa free, okay?
para at least ma-compare natin siya. So, yan, nakalagin na tayo dito sa aking free account uli. So, pagka-click natin dito nga sa may in-meeting advance, sa pinakadulo, ayan. Diba? So, wala dito yung allow streaming. So, yun po talaga yung pagkakaiba niya. So, ngayon, dito na tayo sa app naman, pupunta. So, yan. So, nakalagin na ako dito sa aking app using yung yung pro account ko, okay? So, pagka-click natin yung picture natin sa bandang right, okay, makita mo dyan, license, nakalagay. So, same lang kung paano din yung pagsaset doon sa free. So, kung wari, new meeting, or yung sa settings, nung iyong background, so, isa-select mo lang yung background and filters mo uli, okay? Ayan. So, i-click mo lang uli yung, yung I have a green screen. Ayan nga, then click mo lang yung yung background na gusto mo, yan. Diba? So, living room, nasa living room ka. Yun, diba? So, meron na tayong background. Ayan, so pwede mo siyang palitan. It's up to you. So, yun po yung, yung mangyayari dyan. Yan. So, isa-select mo lang to yung may color. Then, isa-select mo lang yung background mo. Para makapag-set ka na. Ngayon, punta na tayo dito sa new meeting. Ayan. So, dito sa ating new meeting. So, nagko-connect pa siya. Antayin lang natin. So, i-off ko muna itong camera ko, okay? Click mo lang yung join with computer audio. Yan. So, unmute ko muna siya. Ayan. So, dito sa ibaba, mapapansin mo, diba, dun sa screen share, share screen, then record reaction, apps, then meron ditong more. So, dito sa more, makikita mo na ngayon yung live on Facebook, live on YouTube, and yung live workplace by Facebook and live on custom live streaming service. So, ito-try natin ngayon. Mag-screen share muna tayo. Ayan, parang medyo maganda, diba? So, naka-screen share siya. So, i-unmute siya, then start video. Ayan. So, ngayon, kapag mag-start na ako for live streaming, sa halimbawa, mag-start yung presentation ko, so click mo lang yung more, so pwede mo yung isabay yung pag-records, okay? So kung gusto mo siyang ma-record on your computer, then pwede kang mag-live on Facebook, then pwede mo rin siyang i-live on your YouTube. So try natin itong live on Facebook. So, pagka-click natin yung live on Facebook, so pwede ka ngayon pumili kung saan mo siya gustong i-live. So, yung Facebook profile, pwede rin sa Facebook group, pwede rin sa mga Facebook page. Okay, so yung live streaming Zoom. Ayan, so pwede sa yung sa mismong timeline mo, okay? But for now, hindi natin gagamitin yung timeline. So, gamitin natin yung page. Then, kung ano yung mga page na admin ka, doon ka magko-connect ngayon. Okay? So, pipili ka doon sa mga page na yon. So, halimbawa, yung aking page na Herbert Flores. So, FB Live. Testing. Ayan. Pwede mo lagyan ng description. Ayan. Then, click mo lang yung i-click mo lang yung Go Live.
Ayun, so meron dito minsan na makaka-encounter ka ng a user token is required. So minsan nagkakaroon ng problem sa connection sa Facebook mo. Kailangan mo i-connect yung app ng Facebook or ayan, magpa-check ka doon sa support nung Zoom. So ngayon nga meron tayong problem. Itong gagawin ko is maglalagin na lang ako doon sa isa kong Facebook. So hindi nga ako makapag-Facebook live dito sa isa kong Facebook account. Okay, so maglalagin tayo dun sa aking isang Facebook account. Okay, so screen share natin ulit. Yeah, so naka-screen share yung ating PowerPoint. Okay, then gagawin natin is ilalive na natin ngayon sa Facebook. So live on Facebook tayo. Ayan, then dito pwede kang maglagay ngayon ng title, ano yung title ng Zoom meeting mo. So halimbawa ako, ano lang to, Zoom live testing, diba? Then i-share natin sa page, so pwede rin sa mga Facebook group. Ayan, so piliin natin dito yung aking Facebook page. And then, click mo lang yung live. Then, click mo lang yung got it. Then, wait mo lang siya na mag-redirect at lilitaw ngayon dito sa iyong menu dito na naka-live ka na sa Facebook, or pwede mong i-open yung Facebook page mo. Ayan. So yun. So ngayon naka-live na siya. Okay, so doon sa nagtanong pala, baka mamaya nagdoble daw yung camera. So yun nga, baka po kasi nag-redirect ka doon sa yung Facebook page na naka-live, and then naka-on yung camera mo doon sa Zoom. Okay? So naka-screen share sa'yo yung nasa Facebook live mo, kaya nagdoble yung camera po. Okay, so make sure yung sa screen share mo po, yung nakaselect sa inyo yung PowerPoint. Okay? So ngayon yung makikita ng mga tao dito sa screen share natin, kung ano yung sinelect mong sharing na document, so yun po yung i-share nyo dito. Okay, doon sa yung Facebook live. Baka kasi na-stop mo yung screen share mo doon sa PowerPoint mo, and then napunta ka dito doon sa yung Facebook page. Okay, kaya parang nagdodoble yung camera mo. So ganun po siguro yung nangyari. So pagka kinilik ko itong stop share, eto makikita natin ngayon dito sa ating Facebook live yung ayan, so ipapakita natin yung aking video. Ayan. So balik tayo dito sa aking browser. So lumitaw na yung pangalan ko. Okay, so nakamute yung aking sa aking Facebook live. So pwede nyong ayan. So hello guys. So this is just testing itong Zoom. Okay, so yun. So, ganun po yung mangyayari. Okay? Alright, so that's all for now. So, I hope na may natutunan ka dito sa ating video na to. So, kung meron kang question, just leave a comment below. Okay? At huwag mo na rin kalimutang i-like at mag-subscribe para lalo pa akong ganahan na gumawa ng mga ganitong klaseng video na makakatulong sa iyo. Okay? And don't forget to share. Okay? So, thank you so much and God bless.